Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng iba mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Hali kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid, at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masama't mabuti, anupat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat. Noong nakalipas na linggo, ika-27 linggo, ay binigyan tayo ng isang talinghaga din patungkol sa paghahari ng Diyos. Naalala pa ba kung ano yung talinghaga? Tungkol doon sa may-ari ng ubasan. Ipinamahala ang kanyang ubasan sa kanyang mga katiwala at pagdating ng pitasan o ng harvest time, umihingi siya ng kanyang kaparte, pero naging gahaman o naging sakim ang kanyang mga pinagbilinan, ayaw nilang ibigay ang kanyang parte. Kaya po, ito ay ipinamahala na sa iba. Ibinigay sa iba ang pamamahala ng ubasan. Muli, ang kausap na Jesus dito ay mga punong saserdote, yung mga namamahala
sa templo, namamahala sa bayan ng Diyos. Ngayon, para mas maintindihan ulit ng mga punong saserdote at matatanda ng bayan, muling nagpaliwanag si Jesus at nagbigay ng isa pang talinghaga tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang binigay niya ay ang pagtitipon o kasiyahan tungkol sa kasal. So, ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay para mas maintindihan ng mga tao, ito yung ginamit niya, yung kasal. Pag sa kasal, naghahanda yan. No? Pero dito, sabi nga, yung ama. No? Yung ama ang naghanda para sa kanyang anak na lalaki. Gusto niya maging espesyal ang kasalang ito para sa kanyang anak. Kaya siya din mismo, para bang bukod sa pagiging ama, siya na yung wedding coordinator. No? Talagang gusto niya ma-organize lahat. Gusto niya ibigay yung talagang kasiyahan sa kanyang anak na lalaki na ikakasal. Pero sa kanyang disappointment, meron siyang mga preferred, no? Number one choice niya na imbitahan. Kasi kung ikakasal, gusto niyang ibahagi yung kaligayahang ito sa mga taong malapit sa kanya. May inanyayahan na mga karapat-dapat na sila ay makasalo sa piging ng kanyang anak. Pero ito ay tinanggihan. Kaya, nung tanggihan ito, inimbitahan niya ang iba pa. Nung inimbitahan naman yung iba, mayroong isa na pumasok na hindi nakadamit pangkasalan. Hindi karapat-dapat. At itong lalaking ito, sa galit nung ama ay itinapon sa labas kung saan doon mananangis ang kanyang ngipin. So, ang talinghaga tungkol sa kasal ay ang pagpapaliwanag ni Jesus sa kung paano tayo inaanyayahan ng Diyos na makarating sa langit. Ulitin ko po, no? Dalawa lang ang pupuntahan natin. May imbitasyon papunta sa langit. Malinaw po ba? Walang imbitasyon papunta sa impyerno. Naintindihan? Ang imbitasyon lagi papunta sa langit. Hindi tayo iniimbitahan mapunta sa impyerno. So, paano napupunta sa impyerno? Desisyon ng tao pumunta sa impyerno. Kapag tinanggihan niya ang langit, automatic impyerno. Yan. Walang effort, no? Ito, para ba sinasabi, ang Diyos gumagawa ng effort. Gumagawa ng kanyang lahat, no, ng initiative para lamang maging kaaya-aya yung imbitasyon na ito at magustuhan sana ng mga tao. Ang pagpunta natin sa misa, ito, naririnig ninyo, no? Imbitasyon ito. Lagi yan, no? Sa pagdalo natin sa misa, inaanyayahan tayo ng Diyos. Ipinaparating pa lang, messenger pa lang yung naririnig natin. Ito na naman tayo. Gusto nyo bang pumunta ng langit? Oh. Gusto nyo na ba? Oh, see? Ayaw naman natin. Kagaya ng mga unang inimbitahan. May mga dahilan. No? May kanya-kanya silang lakad. Huwag muna, ayoko muna. So, hindi natin nakikita, espesyal ang imbitasyon na ito. Na para bang kapag inimbitahan ka, wow, nakakataba naman ang puso. Mismo ang Diyos ang nag-iimbita sa tao. Na ang tao kailangan magdesisyon.
O pupunta ka at tatanggapin mo ang imbitasyon, kasalan ito. Dapat paghandaan mo din. Kaya nga, yung isa, di ba, no? Inimbitahan, lahat, masama't mabuti. Ang sabi dito, masama't mabuti, iniimbitahan. Pero pagpasok mo doon, bago ako pumunta, titiyakin mo din na handa ka, pinaghandaan mo din. Mayroong tamang pagkilos, tamang pananamit, na dapat ikilos para maging karapat-dapat tayo sa piging. Kasi kung bigla lang tayong papasok doon, inimbitahan naman tayo. Ibig sabihin, may panahon na ibinigay sa atin para paghandaan. Naghanda ba tayo? Yung isa, bigla na lang pumasok nang hindi nakadamit pangkasalan. O sabi, bakit ka pumasok dito? Hindi ka nakadamit pangkasalan. Walang masabi yung tao. O kaya, out ka. Itatapon ka sa impyerno. Hindi imbitasyon ng impyerno. Yun ang kalalagyan ng mga taong ayaw o hindi naghanda sa kasalan. Yung kasalan sa langit. Yung sabi ni Propeta Isaías sa unang pagbasa, 'di ba? Ang bundok ng Sion. Kapag sinasabing bundok ng Sion, ito ang langit. Ito yung kaharian. Ang sabi niya, wala na doon kalungkutan, no? Wala nang paghihirap. Masasarap na pagkain nandoon, nakahanda. Ganyan, tinanong ko, gusto niyo na ba? Ayaw pa. O pues, kung ayaw pa, huwag kang magreklamo. Magugutom ka pa dito, mamomblema ka pa, haharapin mo pa mga kung ano-ano mga pagsubok, kasi ayaw mo pa eh. Huwag kang magreklamo. So, pag-isipan mo na mabuti. Inyaanyayahan tayo, binibigay na yung imbitasyon. RSVP. Kung dadalo ka, paghandaan mo. Hindi pwedeng gate crusher lang. Hindi pwedeng makikikain ka lang nang wala kang effort. Ang tawag natin doon, makapal. Sa salita natin ngayon, hindi mo pwedeng imekos-mekos lang ito. Yung mahirap, minsan sa atin, pag linggo, yan, lagi may paanyaya. Linggo ngayon, magsimba kayo, linggo ngayon. Kasi sinasanay na nga tayo na pagdating doon sa langit, ganito. May ihahandog, ang naghahandog, siya rin yung handog. O paano tayo masasanay? Inahanda na, sinasanay na tayo. O pero nasaan ang iba? Wala, tulog. Iba lasing. Iba puyat. Nakipaglamay, magdamag. Tapos, di ba, minsan, ayaw magsimba. Kapag nasa kabaong na, ipipilit kang ipasok ng simbahan. Ayaw mong magsimba nung buhay ka pa, di ba? Ay. Pero hindi natatapos ang imbitasyon ito ng Diyos. Nandyan lagi. Naghihintay sa mga taong tatanggap. Muli, tatanggapin nating imbitasyon na dumalo sa kasalan doon sa langit, ihanda natin na mabuti ang ating mga sarili. Amen?